Tingnan nyo, doon ko nalaman na yung pala, grabe ang talamak ang katiwalian ni Duterte, ang pamilya Duterte, Diyos ko po. Ayan, so hello po. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. This is Annie Sipcon. So pakinggan po natin, itong video ito ay mula po sa mga DDS. At ngayon po ay sila po ay sumusuporta na sa ating administration, which is kaya PBBM nga po. Nakapag-research po sila at namulat po sila, or in other words, nagising po sila. Okay, sa ginagawa ng ating administration at sa ginawa ng kanilang sinusuportahan dati na si Digong Duterte at syempre si Sara Duterte. So pakinggan po natin ngayon ang kanilang mga pahayag at yung kanilang mga patotoo kung paano sila nagising at kung paano namulat ang kanilang mga mata. At ngayon po ay sinuportahan na nga nila ang ating presidente Bongbong Marcos. So paano nga ba sila nagising at ano nga ba ang ginawa nila? Saan nga ba silang parte? Ano nga ba ang bakit nga sila nagising? Ano ang dahilan kung bakit hindi na sila sumuporta sa mga Duterte? At pakinggan natin ang kanilang makapagbagbag damdamin, yung kanilang talagang emotional na reaction ngayon. Alright, pakinggan po natin. Oh, mga DDS, nakita niyo yung picture ko, 2016 yan. Dati akong DDS. Oh. Alam nyo, hindi ako loyalista gaya ng mga sinasabi nyo. Diyos ko po. Oh, nung pinaglalaban ni President Marcos yung katiwalian, nung umpisa na yung investigasyon, doon ko na napagtanto na, alam nyo, mag-research kayo. Tingnan nyo, doon ko nalaman na, yung pala, grabe ang talamak ang katiwalian ni Duterte, ang pamilya Duterte, Diyos ko po. Binaboy nila ang Pilipinas. Doon ako galit na galit kasi imbis na yung kinurakot nila, tinulong nila sa mga mahihirap, tinulong nila sa taong bayan, kinamkam nila, binulsa nila dahil sa sakim, mukhang mga pera. No, hindi nila iniisip yung mga taong naghihirap sa bansa natin. Dapat yung mga pinagbubulsa nila, dapat binayad nila na lang sa utang ng bansa natin. Nakatulong pa yan sa ekonomiya ng bansa natin para umunlad naman yung mga mamamayang Pilipino. Diyos ko po, huy, magising kayo. Kaya ako, sinusuportahan ko si President Marcos dahil lumalaban siya sa katiwalian. Lalo niya siyang inaapi habang tahimik lang na nagtatrabaho yung presidente, habang inaapi nyo siya. Alam mo, napaisip-isip ako, alam nyo, hindi na to tama. Kailangan kong suportahan ito si PBBM. Dahil, para naman to sa bayan natin may political will siya. Hoy, magising na kayo! Kasi ako, sarado isip ko dati kay Duterte. Hangang-hanga ako dyan pag may nakita ako na adik na napatay ng mga pulis, kung tuwa ako, pumapalakpak pa nga ako May lilinawin lang ako sa inyo mga kababayan. Dati po akong tagahanga ni Duterte. Idol na idol ko yan dati. Pero bakit ngayon galit ako sa mga Duterte? Ibig sabihin, may nagbabago, may pagbabago. Nabuksan ang isip ko. Dati kapag kabasa ako sa comment section na salitang dotae, Digunyo, galit na galit ako Inaaway ko yung mga nag-comment na gano'n. Pero nung sa katagalan, napanood ko yung mga video na kalukuhan ni Duterte, na napanood ko yung video ni Arturo Las Cañas, na yung mga construction worker na nagbigay impormasyon sa kanila dyan sa Green Heights Subdivision sa Davao, na may laboratory si Michael Yang at saka si Duterte dyan sa Green Heights Subdivision, laboratory ng Shabu. Doon
naunti-unti akong nabuksan ang isip ko. Tapos napanood ko pa yung video ni Edgar Matubato na tahimik lang daw ang tao dyan sa Davao. Kapag nagsalita ka, magsumbong ka sa pulis tungkol sa mga illegal na gawain ni Duterte. Warningan ka na pulis. Sabihin daw ng pulis na huwag kang magsalita. Manahimik ka lang. Sa sunod, pag nagsalita ka pa, patay ka na. Ibig sabihin, hindi talaga mga adik involved sa droga ang pinagpapatay, kundi yung kontra sa droga. Kabaliktaran po, kasi siya po ay may sariling shabu, laboratory. Ngayon, bakit may napatay siyang drug lord? Inamin naman niya, nilaglag daw niya sa helicopter. Kakumpetensya po niya yun sa illegal niyang gawain. Yung drug lord yun, may shabu laboratory din. Pinatay niya. Kalaban niya yun sa negosyo niya, na illegal na negosyo niya. Tapos sabihin ninyo na kaya galit ako Duterte, bangag ako, adik ako. Kalukuhan po yan. Ni minsan nga, hindi ko nakakita na siya po eh. Napanood ko sa balita sa telebisyon. Parang tawas lang. Pero hindi ako nakakita ng siya po. Hindi ako nakahipo. Minsan di ako pumasok dyan sa droga na tumikim. Hindi. So, kung galit kayo sa akin, bahala kayo. Kung hindi kayo maniniwala sa sinasabi ko, panoorin ninyo yung video ni Arturo Las Cañas at saka ni Edgar Matubato. Siguro marami sa inyo na nakapanood yan. Ayaw lang ninyo intindihin, ayaw lang ninyo baliwala lang sa inyo. Pero totoo po yun, sila ang original member ng Davao Death Squad o DDS. Sila po yung pumapatay. Alam nila. Lahat ng kasama nila, pinagpapatay na ni Duterte. Tumakas. Ngayon, sila ang buhay na saksi na nagbigay ng testimonya laban kay Duterte. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin. Ako, okay lang yan sa akin, magalit kayo. Kasi ganyan din ako dati. Galit na galit ako pag nakarinig ako ng negative comment laban kay Duterte. Pero ngayon, ako na nagsasalita na hindi pala maganda ang pinagagawa niya. Pinagluloko lang tayo. Kayo, bahala kayo. Hindi ko naman kayo pipilitin para maniwala sa akin eh. Nagbigay lang ako ng kunting informasyon. Pilipino tayo. Tayo lang dapat na magtulungan, magunawaan. Pero pag hindi niyo naintindihan, manatiling sarado ang isip niyo, hindi ko na problema yon. Kasi ako, sarado isip ko dati kay Duterte. Hangang-hanga ako dyan eh. Pag may nakita ako na adik na napatay ng mga pulis, kung tuwa ako, pumapalakpak pa nga ako eh. Doon ako nagduda nung nakita ko sa Channel 7 na pinalita, na sa Tondo ba yun, na umakyat sa bubong. Naka-basketball shorts lang siya, walang damit. Imposible naman kung may baril yung nakasukbit doon, malaglag yun pag umakyat ka sa bubong. Alam mo naman yung basketball shorts, hindi mo pwede sukbitan yan, di ba? Kinuha na ng kamera, paakyat sa bubong. Tumalon sa kabilang building. Doon, tinira na. Narinig pa nga yung putukan eh. Tapos may hawak ng baril. Kalukuhan po yun, tanim ng baril, taniman ng droga, para palabasin ang kriminal. Dahil may reward money pala bawat mapatay. Kaya, ganado pumatay ang mga pulis, may reward money ayon sa salaysay ni Bungo. Okay, so, yun lang. Sana, maunawaan ninyo kung bakit ako galit, bakit ako bumaliktad. Dahil sa katotohanan na mahirap tanggapin. Ayun mga kababayan, kayo na po ang humusga dyan. Yan po yung mga totoo.